Kabanata 2501. Ang Patriarch ng Lobrans ay lumitaw sa silid ni James. Kahit na walang ideya si James kung bakit siya naruroon. Binati niya ito ng magalang. Tumingin si Zoman kay James at nag-wave ng kamay. Nagmateryal ang mga misteryosong karakter sa kanyang palad. Naghalo sila sa paligid ng silid at bumuo ng isang mahiwagang magic circle. Nang makita ang kanyang kakaibang pag-uugali, naging alerto si James. Don't tell me he's planning to kill me and some my treasures. Habang maingat na tinitigan ni James si Zoman, sabay-sabay niyang kinontak si Sophie na nasa loob ng Celestial Abode. Iligtas mo ako, Sophie. Gayunpaman, walang tumugon. Puno ng pagkabalisa. Paulit-ulit na tinawag ni James si Sophie. Ngunit wala pa ring sumasagot. Relax. Tumingin si Zoman kay James with a doting expression. Huminga ng malalim si James at pilit na kinalma ang sarili. Tumingin siya kay Zoman. Nanganganga ang kanyang mga ngipin. At sinabing, Patriarch Lobran, ano ang ginagawa mo sa aking silid sa ganitong oras? Umupo si Zoman sa isang upuan sa kwarto at tumingin kay James. Sumenyas na umupo ito. Sumunod naman si James. Napabuntong hininga si Zoman, habang si James naman ay nanatiling tahimik at pasimpleng nakatitig sa kanya. Pumunta ako dito para humiling ng isang bagay sa iyo. Sabi ni Zoman. Ha? Naguguluhang tumingin sa kanya si James. Dahil hindi man lang niya kilala si Zoman. Bakit humihingi siya ng tulong? Malungkot ang ekspresyon ni Zoman habang sinabi niya, gusto kong pumunta ka sa Demon Abyss. Mangarap pa. Agad namang tumayo si James at sinabing, I'm not interested in Brielle at all. Hindi ko isinasapanganib ang aking buhay upang magtungo sa Demon Abyss sa Great Dividing Range para sa kapakanan ng isang babae. Kinawayan ni Zoman ang kanyang kamay at pinutol si James. Hayaan mo akong tapusin ang aking pangungusap. Umupo si James at tumingin sa kanya. Naghihintay na matapos niya ang kanyang sasabihin. Ipinagpatuloy niya, ang universo ay may 7 kaharian sa Primordial Age. Kung saan ang human realm sa Earth ang pinakamalakas. Ang sangkatauhan ay may maraming Grand Emperors. At ang pinakamalakas sa kanila ay pinangalanan bilang Panginoon ng human realm. Na nagngangalang Zandros Tigan. Siya ang pinuno ng lahat ng emperador. Gayunpaman, sa pagkakaalam na hindi siya makakaligtas sa isang kapigatian, nag-isip siya ng paraan upang maitakwil ang sarili sa Demon Realm. Nang marinig ito ni James ay naintriga. Siya ay palaging interesado sa mga gawain ng Primordial Age. Ngunit walang nagsabi sa kanya tungkol sa anumang bagay. Ngayon, alam niya na ang Master ng Earth ay tinatawag na Zandros Tigan. Nagpatuloy si Zoman. Gustong sundin ng lahing demonyo ang kagustuhan ng Heavenly Path at salakayin ang Earth. Bago nila inatake ang Earth, nalaman ng makapangyarihang mga figure ng Demon Race na ang Panginoon ng Sangkatauhan ay nasugatan sa pamamagitan ng Heavenly Path. Kaya, nagtungo sila sa Earth, banihag si Zandros, at ikinulong siya sa Demon Abyss. Ang nakahuli kay Zandros ay ang dating Panginoon ng Demon Realm at ang Azurin Clan Patriarch. Bukod sa kanya, walang ibang nakakaalam na nakakulong si Zandros sa Demon Abyss. Lahat ay bahagi talaga ng plano ni Zandros. Gusto niyang mabuhay at umiwas sa mga oras ng kaguluhan. Kaya, sinira niya ang sarili niyang cultivation base para lumikha ng mga anomalya sa Heavenly Path. Matapos maramdaman ang anomalya, pumunta sa Panginoon ng Demon Realm at hinuli siya. Nang marinig ito, tanong ni James, sinusubukan mo bang sabihin na ang Dragon Abyss ay kamag-anak ni Zandros? Tumango si Zoman at sinabing, oo, ang Primordial Age ay malapit na. At ang Apocalypse Age ay dumating na. Gayunpaman,
Ang sangkatauhan sa Primordial Age ay tinamaan ng matinding dagok. Bukod pa riyan, ang makalangit na landas ng panahon ng Apocalypse ay laban sa mga tao. Ito ay isang bangungot na senaryo para sa sangkatauhan. Matapos mawala ang pinuno, para na silang nagkalat na buhangin. Kailangan nating iligtas si Xandros. Nang marinig ito, naunawaan ni James ang lahat. Gusto ni Zoman na iligtas niya si Xandros. Sobra mo ako, Patriarch Lobran. Iyon ang restricted area ng Demon Realm. Kahit na baka hindi ka makaligtas sa paglalakbay, pabayaan mo ako. At saka, paano ko ilalabas ang selyo kay Xandros na inilagay ng Grand Emperor? Hindi ko kaya ito. Dapat kang humingi ng tulong sa ibang lugar. Agad namang tinanggap ni James ang kanyang kahilingan. Tumingin sa kanya si Zoman at sinabing, "Ikaw lang ang makakagawa nito." "Bakit?" Natarante si James. Sinabi ni Zoman, "Ang iyong pisikal na katawan ay binago ng Grand Emperor ng Hadin Clan. Dahil mayroon kang aura ng Grand Emperor, hindi ka makakatagpo ng anumang panganib habang ikaw ay nasa Great Dividing Range. Hanggat maaari mong mahanap si Xandros at magising siya, sasabihin niya sa iyo kung ano ang gagawin." Napatingin si James kay Zoman. Natarante siya. Bakit napakadesperadong iligtas ng isang miyembro ng Demon Race ang isang tao na Grand Emperor? Patriarch, maaari ka bang maging tao? Bahagyang tumango si Zoman at sinabing, "Kahit na bahagi ng Demon Race ang Lobrans, hindi ako. Isa ako sa mga tinaguriang traidor ng Earth na umatras sa Demon Realm kasama ang Demon Race Army. Pagkatapos, sumali ako sa Lobrans. Sa paglipas ng panahon, ako ay naging Patriarch ng Lobrans." Tanong ni James, "Kaya hindi mo ba ako bibigyan ng anumang pahiwatig sa paghahanap kay Xandros?" Umiling si Zoman. Ang dating Lord of the Demon Realm ay ang nagbuklod kay Xandros Tigan. "Ang lokasyon lang ang alam ko at wala ng iba. Kailangan mong imbestigahan ang iyong sarili. Tandaan, kailangan mong hanapin si Xandros anuman ang halaga. Si Xandros ang Panginoon ng sangkatauhan at nagtataglay ng walang kapantay na lakas. Dinaya niya ang kamatayan sa pamamagitan ng pag-iwas sa kapigatian at nakaligtas. Kailangan ng sangkatauhan ang kanyang patnubay. Maraming makapangyarihang figures sa Earth. Gayunpaman, nag-aatubili silang magpakita ng kanilang sarili dahil sa kakulangan ng pinuno. Kaya, ang paghahanap kay Xandros ay pinakamahalaga. Ito ay may kinalaman sa kinabukasan ng sangkatauhan. Malungkot ang ekspresyon ni Zoman. Kung ganoon, susubukan ko. Walang ibang pagpipilian si James. Para sa kapakanan ng mga tagalupa, kailangan niyang umalis kahit na kailangan niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Bukod pa rito, sinabi sa kanya ni Zoman na dahil mayroon siyang demonic body at naglabas ng aura ng isang Grand Emperor, hindi siya makakatagpo ng anumang panganib sa Great Dividing Range. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Zoman. Tumayo siya at tinapik ang likod ni James at sinabing, "Nasa balikat mo na ngayon ang pag-asa ng sangkatauhan." Ngumiti ng mapait si James. Sa lahat ng ito, nag-iisa siya sa kanyang pagsisikap na protektahan ang sangkatauhan. Ngayong alam na niyang buhay pa ang Panginoon ng sangkatauhan. Nag-alab ang pag-asa sa kanyang puso. Hanggat ang mga makapangyarihang tao ay handang humakbang pasulong, hindi na niya kailangang tiisin ang napakalaking pressure ng pagprotekta sa mga tagalupa mula sa mga kalamidad. Ang oras ay mahalaga. Pumasok sa Void Passageway at tumuloy sa Great Dividing Range ng sabay-sabay. Hanapin ni Grand Emperor Xandros bago mahanap ng iba ang demonic spiritual herb. "Ma'am," tumango si James. Pagkatapos, tinanggal ni Zoman ang magic circle at nawala sa paningin ni James sa isang kisap mata. Umupo si James sa upuan at naglabas ng isang bag ng sigarilyo mula sa Celestial Abode. Pagsindi ng sigarilyo,
Huminga siya ng malalim at bumulong na may time na ekspresyon sa kanyang mukha. Sana walang inaasahang mangyari sa pagkakataong ito. Matapos humithit ng kanyang sigarilyo, tumayo si James, binuksan ang pinto, at lumabas. Pagkalabas ng kanyang patio, dalawang lalaki ang lumapit sa kanya. Sila ay sina Henrik at Chusay. James! Hoy! James! Naglakad ang dalawa papunta sa kanya. Tumingin si Henrik kay James. Nagtataka, at nagtanong, may pupuntahan ka ba? Kabanata 2503. Tumingin kay Henrik at Chusay. Tumango si James at sinabing, oo, papunta ako sa Great Diving Range. Ha? Gulat na tanong ni Henrik. Akala ko sinabi mo na wala kang balak pumunta. Ano ang nagbago sa isip mo? Ngumiti si James at sinabing, Brielle Lobran is gorgeous. Sa pangalawang pag-iisip, sa tingin ko ito ay hindi pagpunta sa isang pakikipagsapalaran. Bukod dito, nagmula siya sa isang makapangyarihang angkan. Kung pakakasalan ko siya, magiging makapangyarihang taga-suporta ang mga Lobran. Nakaisip si James ng dahilan. Bagamat siya na ngayon ay sinumpa ang mga kapatid nina Henrik at Chusay. Mas kaunti ang nalalaman tungkol sa lupa at sa mga gawain ng mga taga-lupa. Mas mabuti, pinakamabuting huwag sabihin sa kanila ang anumang bagay. Tumingin si Henrik kay Chusay at nagtanong, pupunta ka ba? Tumango si Chusay at sinabing, syempre ako. Napahinto sila ni James sa isang oras at sinabing, sa tingin ko hindi na kayo pumunta. Ang Great Diving Range ay isang mapanganib na lugar. At walang nakakaalam kung anong uri ng panganib ang makakaharap mo doon. Ang mga nagtungo doon ay nagpasyang magbuwis ng kanilang buhay. Ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala kung makatagpo ka ng anumang panganib doon. Ayaw niyang pumunta sa kanila dahil sinabihan siya ni Zoman na hindi siya makakatagpo ng anumang panganib kung pupunta siya. Nakangiting sabi ni Henrik, since you're going, there's no way na tatayo na lang tayo sa gilid. Bukod dito, mayroon kang hindi kapani-paniwalang swerte. Naniniwala ako na maaari naming gawing mga pagpapala ang mga kalamidad kapag nasa tabi ka namin. Samang-ayon ka, sabi ni Chusay. Marahil ay maaari pa tayong makakuha ng dakilang probidensya. Bagamat alam nilang magiging taksil ang paglalakbay. Pinilit nilang pumunta. Ngumiti ng mapait si James. Ayaw niya talagang pumunta sila. Nawala siya sa pag-iisip. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya, sa totoo lang, ako ay isang tao sa isang misyon. Tulad ng alam mo, ito ang panahon ng apocalypse para sa buong sangkatauhan. Mahihirapan silang makayanan ang bagyo. Matapos malaman na mayroong isang paraan upang malutas ang krisis sa Great Diving Range. Planong pumunta doon at subukan ang mga bagay-bagay. Ayokong sundin mo ako sa panganib. Sinabi sa kanila ni James ang totoo. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik sa mga bagay na walang kaugnayan sa kanila. Nagkatinginan sina Henrik at Chusay at sabay na tumango. Sabi ni Henrik, kung ganoon, hindi na kami pupunta. Mag-ingat sa iyong pagpunta doon. Anuman ang problemang maranasan mo. Laging tandaan na unahin ang iyong kaligtasan sa lahat. Tumango si James at sinabing, got it. Tumalikod na siya para umalis. Pagkatapos, tumalon siya sa hangin. Ang walang laman na daanan ay naruroon pa rin sa itaas ng Lobrans. Sa pagpasok ni James sa kawalan, nawala siya ng walang bakas. Sa di kalayuan ay nakatayo ang isang lalaki. Nakatayo sa labas ng napakagandang palasyo. Pinagmasdan ni Zoman ang pag-urong ng anyo ni James at bumulong na may time na ekspresyon sa kanyang mukha. Sana mahanap mo si Xandros na nakulong sa Demon Abyss. Tapos, tumalikod na siya para umalis. Sa isang iglap, nawala siya ng walang bakas. Samantala, nanatili sina Henrik at Chusay sa kanilang kinatatayuan.
Inangat nila ang kanilang mga ulo upang titigan ang walang laman na daanan sa gitna ng hangin. Nagtanong si Chusay, "Henrik, sa tingin mo, sa anong dahilan pumunta si James sa Great Dividing Range?" Umiling si Henrik at sinabing, "Hindi ko rin alam. Gayunpaman, alam kong sigurado na hindi niya ito ginawa para kay Brielle. Siguro may mga hindi kilalang sikreto doon. Hay nako, hayaan mo na. Ang kailangan lang nating gawin ay matigang maghintay sa pagbabalik ni James." Kabanata 2504. Pagkatapos magsalita, inilibot ni Henrik ang kanyang paligid. Nang makitang nag-iisa sila, bumulong siya. Kapag bumalik si James sa mga Lobrans ng Mortal Realm, hahanap tayo ng paraan para mabunot ang puno ng body ng Lobrans. Hindi ako makapaghintay. Bakas sa mukha ni Chusay ang pagkasabik. Pagkatapos, nagtawanan ang dalawa habang magkahawak ang kanilang mga braso. Samantala, pumasok si James sa walang laman na daanan. Binuksan ni Zoman ang daanan at pinatatag gamit ang isang malakas na magic circle. Bukod pa riyan, ito ay maglalaho lamang pagkatapos bumalik ang bawat buhay na nilalang na patungo sa Great Dividing Range. Matapos makapasok sa walang laman na daanan, naramdaman ni James na siya ay nasa daanan na ng 2 metro ang lapad at 3 metro ang taas. Sa paligid ay may mga misteryosong simbolo at karakter. Naglakad siya ng humigit kumulang 1 minuto. Makalipas ang 1 minuto, umalis siya sa walang laman na daanan at nakarating sa hindi kilalang lugar. Lumutang siya sa walang laman na daanan at tumayo sa kawalan. Habang iniskan niya ang kanyang paligid, napagtanto niya na ito ay isang walang katapusang bulubundukin na puno ng matatayog na taluktok at sinaunang mga puno na tumubo sa hindi mabilang na taon. Ang mga sinaunang punong ito ay daan-daang metro ang kapal at 10,000 metro ang taas, na may mga siksik na sanga at mga dahon na tumatakip sa kalangitan. Ang langit ay natatakpan ng madilim na ulap, at ang hangin ay puno ng nakamamatay na katahimikan. Napuno ng katahimikan ang buong paligid. Ito ba ang Great Dividing Range? Pinagmasdan ni James ang paligid at nagsalubong ang mga kilay. Tama, ang boses ni Sophie ay nanggaling sa pagkanta sa kanyang daliri. Ito ang Great Dividing Range. Isang restricted area ng Demon Realm. Napakalaki ng lugar na ito at halos walang hangganan. Sa wakas kinakausap mo na ulit ako, Sophie. Nang marinig ang boses ni Sophie, gumaan ang loob ni James. Sinabi niya, "Akala ko pumasok ka sa isang closed-door meditation." Sabi ni Sophie, Hindi ko ginawa." Tanong ni James, "Sophie, narinig mo na ba ang Great Dividing Range?" Tumango siya at sinabing, "Minsan nang dumating si Emperor Jabari sa Primordial Age. Noon, pumunta siya rito para maghanap ng kung ano. Pero bumalik siya na walang dala." "First ganun. Ano ang hinahanap niya?" Sabi ni Sophie, "Ang Demon Abyss ay umiral na mula noong Primeval Age. Ayon sa alamat, mayroong isang pamana na iniwan ng isang ancestral god dito. Samantala, nagkataon namang nakuha ni Emperor Jabari ang mga ari-arian na naiwan ng ancestral god. Bagamat nagpunta siya rito upang kunin ang mana, bumalik siyang walang dala." Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James at sinabing, "Dahil nakapunta ka rito noon at alam mo ang lugar na ito, panatag na ang loob ko. Narinig mo siguro ang sinabi ni Zoman sa akin. Pwede mo bang ipakita sa akin ang daan sa paligid ng Demon Abyss at tulungan akong mahanap si Xandros?" Tumango si Sophie at sinabing, "Sa totoo lang, alam ko ang lugar na ito. Wala akong ideya kung nagkataon lang ito o baka may nag-ayos para dito. Nang dumating ako dito kasama si Emperor Jabari, nanatili kami sa Great Dividing Range sa loob ng 30,000 taon. Kaya medyo pamilyar ako sa rehiyong ito. Ngayon, pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon,
Pumunta ka dito kasama ang Celestial Abode sa paghahanap kay Xandros na nakulong dito. Masyadong coincidence ito. Kahit na si Sophie ay naging isang quasi-emperor at maaaring makakuha ng pananaw sa sikreto ng langit. Hindi niya makita ang katotohanan ng bagay na ito. Dahil dito, maaari lamang niyang ituring na nagkataon lamang ito. Dahil ito ay masyadong malalim para kay James. Hindi niya nais na alalahanin ang kanyang sarili dito. Pagbabago ng paksa, tinanong niya, saan ako susunod? Sophie, isang mahinang kinang ang kumislap mula sa pagkanta sa kanyang daliri. At lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng puting damit. Lumapit si Sophie sa tabi ni James. Nakasuot ng puting damit na banal at dalisay. Ang kanyang balat ay maputi. At ang kanyang mga tampok ay maseselan at hindi nagkakamali. Napakaganda niya na tila nanigas ang hangin sa kanilang paligid dahil sa kanyang kagandahan. Matapos suriin ang kanyang paligid, itinuro niya ang kanyang harapan at sinabing, sa ganitong paraan, Kabanata 2505, sa ilalim ng patnubay ni Sophie, tumungo si James sa kailaliman ng Great Dividing Range. Gayunpaman, ang Great Dividing Range ay masyadong malaki, at ang ranggo ni James ay masyadong maliit, batay sa kanyang kasalukuyang bilis. Hindi siya makakarating sa gitnang rehiyon ng Great Dividing Range kahit na lumipad siya ng maraming taon. Inis sa bilis ni James. Napakunot ang kilay ni Sophie at sinabing, ang bagal mo, payagan mo ako. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni James. Nakatulize ang divine energy sa loob ng kanyang katawan. At diretsyong lumipad. Pambihira ang kanyang bilis kaya naisip ni James na huminto ang oras. Bago pa man siya makapag-react ay tumigil na si Sophie. Anong meron? Bakit ka tumigil? Natatarantang tanong ni James. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang nakakatakot na kapangyarihan na tumatagos sa hangin. Habang nakatitig siya sa kawalan sa harapan niya, napansin niyang may ilang spatial turbulence at bitak sa kawalan. Ang bawat bit ay naglalaman ng sobrang nakakatakot na kapangyarihan. Ang bawat isa sa kanila ay sapat na malaki upang lamunin ng buo ang isang eroplano. Iyon ay spatial turbulences, sinabi ni Sophie, dahil ang espasyo dito ay hindi matatag. Ang mga spatial turbulence ay nangyayari paminsan-minsan. Kahit na ang mga cultivator sa divine rank ay maaaring mawala ng buhay kung sipsipin ang isa sa kanila. Huminga ng malalim si James. Kung kahit ang mga magsasaka sa divine rank ay mapatay ng mga spatial turbulence na ito, hindi ba ibig sabihin nito na ang mga kalahok sa tournament na ito ay naghahanap ng demonic spiritual herb ay tiyak na mamamatay dito? Nag-aalala siya sa kanilang kaligtasan. Doon, mayroong isang marahas na kapangyarihan sa hangin dito na may sirain ang korpus ng isang buhay na nilalang. Ang kapangyarihan ay mali-mali, at ang mga makakatagpo sa kanila ay tiyak na mawawalan ng buhay. Ito ay totoo kahit para kay Lucifer maliban kung mayroon siyang isang uri ng alas sa kanyang manggas. Dumating ang boses ni Sophie. Bagaman nakakatakot sila, wala sila sa paningin ko. Hinawakan ang kamay ni James. Humakbang siya papunta sa kawalan. Sa sandaling humakbang sila pasulong. Naramdaman ni James na siya ay pinangangalagaan ng isang napakalaking kapangyarihan. Sa ilalim ng proteksyon ng kapangyarihan. Lahat ng presyo ay nawala. Hinawakan ang kanyang kamay. Idiniin ni Sophie. Binabagtas ang mga bitak ng kawalan. Hindi nagtagal. Binagtas niya ang spatial turbulences kasama si James. Pagkatapos nilang lampasan, lumingon si James at sinulyapan ang mga spatial turbulence na patuloy na gumagalaw. Hindi nagtagal. Nawala sila sa kanyang paningin. Huminga ng malalim si James at sinabing, napakadelikado, kung hindi dahil sa iyo. Hindi ako makakaligtas kahit nakasama ang demonic body ko. Tumango si Sophie at sinabing, oo naman, ito ang Great Dividing Range. Pagkatapos ng lahat,
Kahit na ang isang quasi-emperor ay nasa panganib dito. Wala akong ideya kung ano ang nasa isip ng mga taong iyon. Bakit nila itataya ang kanilang buhay para makuha lang ang kamay ni Brielle Lobran sa kasal? Pagkatapos ng maikling pagninilay-nilay, sinabi ni James, "It's understandable. Actually, sa pagpapakasal kay Brielle, tuluyan ng mababago ang kanilang kapalaran. Kaya, kahit na maaaring mamatay sila, naniniwala sila na sulit na subukan ang kanilang kapalaran." Hindi nagtagal si Sophie at umalis na kasama si James. Ang rehiyong ito ay talagang mapanganib. May mga magic circle pa na nanatili mula noong primeval age. Bagaman sila ay hindi kumpleto, sila ay napakalakas. Kahit na ang isang cultivator sa divine rank ay maaaring mawalan ng buhay kung sila ay pumasok ng hindi handa. Buti na lang at kasama si Sophie sa tabi niya. Nakaligtas si James. Nakipagsapalaran siya ng mas malalim sa Great Dividing Range kasama ang kanyang patnubay. Biglang napatigil si Sophie sa kanyang kinatatayuan. Hinawakan ang kamay ni James. Bumaba siya mula sa langit at napunta sa tuktok ng isang bundok. Tanong ni James, "Anong problema, Sophie?" Sabi ni Sophie, "Kung tama ang memorya ko, malapit na tayo sa Demon Abyss ngayon. Mayroong sinaunang magic circle sa paligid nito. Isa itong mahiwagang magic circle. Maging si Emperor Jabari ay nagawa lamang na masira ang bilog pagkaraan ng ilang sandali. Noon, wala akong ideya kung paano masira ang bilog dahil ang lakas ko ay hindi gaanong mahalaga, kahit na si Emperor Jabari ay nag-iwan ng ilang impormasyon. Ang magic circle na ito ay sobrang komplikado. Kailangan ko ng ilang oras para magkaroon ng insight. Pansamantala, mag-concentrate ka lang sa pag-absorb ng sword energy." Pagkatapos niyang magsalita, tinawag niya ang sword energy mula sa loob ng celestial abode. Sabi ni Sophie, "Pinigilan ko ang kapangyarihan ng sword energy para makuha mo." Ang alon ng sword energy na ito ay naglalaman ng walang kapantay na mga diskarte sa pakikipaglaban sa espada. Habang nagkakaroon ka ng higit na insight sa mga diskarte sa pakikipaglaban sa espada, lalago lamang ang kapangyarihan nitong sword energy. Napatingin si James sa sword energy na nasa harapan niya. 100 metro ang haba nito at parang kidlat na nakasabit sa harapan niya. Naramdaman niya na ang sword energy na ito ay naglalaman ng napakalakas na puwersa. Paano ko ito maaayos?" Tanong ni James. Sabi ni Sophie, "Nag-set up ako ng time formation. Pinuhin ang sword energy sa loob ng formation. Gayunpaman, tandaan na ang pagpino sa sword energy na ito ay napakahirap. Una sa lahat, kailangang maabot ng iyong ranggo ang kahit man lang sa tuktok ng Immortal Ascension's 9th stair. Bukod dito, kailangan mong gamitin ang wave na ito ng sword energy para pinuhin ang isang Supreme Sword Bedi at magtanim ng binhi ng sword. Iyan ay kung paano mo pinuhin ang sword energy at lumikha ng iyong sariling Yogacara." Nang marinig ito, natarante si James. Katawan ng espada, buto ng espada, masyado lang itong nakakalito, dahil wala siyang ideya kung ano sila. Tinanong niya si Sophie para sa karagdagang impormasyon. Matiyag ang paliwanag ni Sophie. Habang matamang nakikinig si James sa paliwanag ni Sophie, naiintindihan na niya ngayon kung ano sila. Sabi niya, "Napakalaki ng potensyal mo. Gayunpaman, ang paglilinang ng katawan ng espada at pagtatanim ng binhi ng espada ay magtatagal. Batay sa aking mga kalkulasyon, kailangan mo ng hindi bababa sa 1,000 taon upang maabot ang mage rank." Nang marinig ito, natigilan si James. Tanong niya, "Ganon katagal?" "Siyempre, gayunpaman, higit sa isang time formation ang alam kong pagyamanin mo. Ang oras ay hindi naglalakbay sa time formation at kinakalkula lamang batay sa oras sa labas ng mundo." Tumango si James. Pagkatapos, nag-set up si Sophie ng time formation.
Sa pananatili sa loob ng time formation, naglabas siya ng isang sinaunang teksto at sinimulan ang kanyang pananaliksik. Samantala, nagsimulang magtanim si James. Ang kanyang layunin ay maabot ang tuktok ng Immortal Ascension's 9th Stair sa ngayon. Kabanata 2506. Inilarawan ni Sophie kung paano linangin ang isang sword body kay James ng detalyado. Kakaiba ang katawan ni James. Una sa lahat, ang kanyang pisikal na katawan ay binago ng isang Grand Emperor's natal demonic lotus at nagtataglay ng pinakamataas na demonic power. Pangalawa, nakuha niya ang providence ng elemental inversion. Kaya, ang kanyang pisikal na katawan ay naging isang elemental na banal na katawan. At ang kanyang mga daluyan ng dugo at mga buto ay naglalaman ng elemental power. Ang elemental power ay pinagtagpi at pinigilan ang isa't isa sa loob ng katawan ni James. Ang paggawa ng sword body ay ang pagpino sa sarili bilang isang espada. Ang pisikal na katawan ay ang taybak. At ang taybak ay ang pisikal na katawan. Sa madaling salita, ang kailangan lang gawin ni James ay i-absorb ang kapangyarihan nitong walang katulad na sword energy at gamitin ang kanyang pisikal na katawan. Pagdating ng panahon, magiging sword body ang katawan niya. Gayunpaman, ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Iyon ay dahil ang sword energy ay nagdudulot ng malaking pinsala sa pisikal na katawan sa pagpasok sa katawan. Walang cultivator ang maglalakas loob na subukang gumamit ng ordinaryong sword energy. Lalo na ang isang walang kapantay. Sa pagbuo ng oras, umupo si James sa isang lotus na posisyon sa lupa at hinigop ang Empyrean spiritual energy upang madagdagan ang kanyang true essence. Ito ang divine dimension, kung saan ang primordial energy isang enerhiya na mas mataas sa antas kaysa sa sage energy at spiritual energy ay sagana. Ang kanilang pagkakaiba ay tulad ng dolyar, barya, at sentimos ayon sa pagkakabanggit. Napapaligiran si James ng mar-ingal na primordial energy sa lahat ng dako. Sa pag-iipon ng primordial energy, halos nagka-materialize sila sa isang pisikal na anyo. Sa pagpasok ng primordial energy sa kanyang mga pores, pinadalisay niya ang mga ito at ginawang pinakadalisay sa lahat ng true essence, true heavenly yang essence, true demonic yin essence, at true elemental essence. Unti-unting tumaas ang true essence niya na hindi niya alam. Samantala, binabasa ni Sophie ang sinaunang teksto sa tabi niya. Minsan, nag-iisip siya. Sa ibang pagkakataon, nakakunot ang kanyang kilay, kahit na siya ay isang quasi-emperor. Ang ancient magic circle dito ay sobrang komplikado. Kahit na sinubukan niyang lutisin ito ng hakbang-hakbang, kailangan niya ng oras. Lalong lumakas ang true essence ni James nang tumaas ang kanyang rango. Ang gitnang yugto ng Immortal Ascension's 9th Stair. Ang huling yugto ng Immortal Ascension's 9th Stair. Ang tuktok ng huling yugto ng Immortal Ascension's 9th Stair. Nang marating niya ang rurok, sinimulan niyang sugpuin ang kanyang true essence at huminto lamang kapag hindi niya mapigilan ang mga ito. Ang alon ng walang kapantay na sword energy ay lumutang pa rin sa hangin. Ang puting kulay nito ay nakikita, na nagmumula sa napakalawak na kapangyarihan. Kahit na ang ay ang divine dimension kung saan ang espasyo ay stable. Ang mapanirang kapangyarihan ng sword energy ay naging sanhi ng pagkawala ng laman at lumilitaw ang maliliit na maliit. Sophie, narating ko na ang rurok ng Immortal Ascension's 9th Stair. Lumakas ang boses ni James. Nang marinig ito, tumigil si Sophie at isinara ang libro sa kanyang mga kamay. Nakatingin kay James na may time na tingin sa kanyang mukha. Sinabi niya, James, kahit na tumulong akong sugpuin ang kapangyarihan ng sword energy, tandaan na ang sword energy na ito ay naiwan ng mga ancestral gods. Dahil dito, naglalaman ito ng mapangwasak na kapangyarihan. Mag-ingat kapag hinihigop mo ang mga ito para mapuno ang sword body.
Baka mapatay ka kapag nawalan ka ng focus. Got it. Mag-iingat ako. Nang makita ang masamang tingin ni Sophie, huminga ng malalim si James. Sige, simulan na natin. Babantayan kita. Tumigil si Sophie sa pagbabasa ng sinaunang teksto at pinanood si James. Iyon ay dahil ito ay mahalaga. At siya ay nag-aalala tungkol sa kanya. Inayos ni James ang kanyang kondisyon habang sinisipsip ang kapangyarihan ng sword energy. Ang mga hibla ng kapangyarihan ay tumagos sa hangin at pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga butas. Boom! Sa sandaling pumasok ang sword energy sa kanyang katawan. Nagkaroon ng pagsabog, kahit nataglay niya ang demonic body at may elemental holy body. Hindi niya nakayanan ang pagsabog. Ang kanyang pisikal na katawan ay labis na napinsala dahil dito. At lumitaw ang mga bitin sa kanyang balat. Sabi ni Sophie sa mahinang boses. Dahan-dahan lang. Hayaang sirain ng sword energy ang iyong katawan ng paulit-ulit. Kapag bumuti ang iyong katawan, magkakaroon ito ng resistensya sa sword energy. Kapag nangyari iyon, hindi na masisira ang katawan mo. Ang pagsabog ng isang katawan ay lubhang masakit kahit para kay James. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy kahit na sobrang sakit. Kabanata 2507. Habang umiikot ang demonic energy sa kanyang katawan, ang kanyang mga sugat ay nagsimulang gumaling ng mabilis. Hindi nagtagal, tuluyan na siyang gumaling. Muli niyang hinigop ang kapangyarihan. Muli, nawasak ang kanyang katawan. Habang nililinang niya ang katawan ng espada, dinadalisay din niya ang kanyang pisikal na katawan. Dahil sa Novenary Golden Body CD, ang kanyang katawan ay magbabago pagkatapos ng bawat pagkasira at lalakas pa sa bawat pagkakataon. Lumipas ang oras. Patuloy na hinihigop ni James ang kapangyarihan ng sword energy na nakakapinsala sa kanyang katawan. Patuloy niyang tinitiis ang matinding sakit. Kaya halos hindi na niya ito makayanan. Kailangan mong magtiyaga, James. Sabi ni Sophie. Hindi dahil may pag-asa na magtiyaga kami. Bagkus, nagtitiyaga tayo para makakita tayo ng pag-asa. Ang sangkatauhan ay nasa huling paan nito. Napakahirap para sa mga tao na bumangon. Iilan lang sa mga tao ang maaaring makalusot sa Elysian Seal. Hindi pa banggitin ang napakalaking oras na kailangan para magawa ang ganoong gawain. Marami ang hindi kailanman makaka-advance sa susunod na ranggo. Sa lalong madaling panahon, ang mga lahi na hindi tao ay babangon. At ang sangkatauhan ay magiging kanilang mga alipin. Kailangan natin ng isang tunay na makapangyarihang figure sa atin upang patatagin ang sitwasyon. Hindi lang ikaw ang pag-asa ng lahat ng mga taga-lupa. Sa halip, lahat ng tao sa universo ay umaasa sa iyo. Umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ni Sophie. Nang marinig ito, lalong lumakas ang pananalig ni James. Ang kanyang pisikal na katawan ay lalong lumalakas sa tuwing ito ay nawasak. Hindi nagtagal, nang hindi niya namamalayan, ang kanyang pisikal na lakas ay umabot na sa ikalawang yugto ng mage rank. At sa wakas ay nasanay na ang kanyang katawan sa sword energy. Ang minutong sword energy na pumasok sa kanyang katawan ay hindi nagdulot ng ganoong pinsala sa kanya. Very good, papuri sa kanya ni Sophie. Mabilis mag-adapt ang katawan mo. Nagagawa mong masanay sa pagkasira ng iyong katawan na dulot ng sword energy sa napakaikling panahon. Ngayon, maaari mong gamitin ang sword energy at gamitin ito para magamit ang iyong pisikal na makuha sa katawan. Ma'am, tumango si James at nagsimulang sumipsip ng sword energy ng buong puso. Habang naglalakbay ang sword energy sa kanyang mga meridian at kumalat sa kanyang katawan. Ang malakas na sword energy ay nagpapalusot sa kanyang pisikal na katawan. Ang kanyang katawan ay dahan-daang na-transform sa isang sword body nang hindi niya namamalayan. Sa isang kisap mata,
Mahigit 300 taon na ang ginugol ni James sa loob ng time formation. Kahit na 300 taon na ang lumipas sa loob ng time formation. 3 taon na lang ang lumipas sa labas. Sa loob ng mahabang panahon, ginamit ni James ang sword energy para mapuno ang kanyang pisikal na katawan. Ang kanyang pisikal na lakas ay umabot na sa tuktok ng 3 yugto ng mage rank. Sa sandaling gumawa siya ng isa pang tagumpay. Maaabot niya ang tribulation rank. Samantala, ang kanyang katawan ay ganap na nagbago sa isang sword body. Ang sword energy ay dumaloy sa kanyang mga ugat. At ang kanyang mga kalamnan at buto ay lahat ay naglalaman ng sword energy. Para siyang talam na matalas na labahan na naglalabas ng nakakatakot na sword intent. Nakatayo sa loob ng time formation. Ang lahat ng sword energy sa loob ng kanyang katawan ay nagtipon upang bumuo ng isang illusory sword na nakabitin sa hangin. Pahinga, habang gumagalaw ang isipan ni James. Ang sword energy ay nagkatawang tao mula sa loob ng kanyang katawan at nalaslas patungo sa malayong mga bundok. Boom! Nayanig ang lupa. Habang hinahampas ng sword energy ang mga bundok, nagkaroon ng malaking kaguluhan. Gayunpaman, ang mga bundok ay hindi nawasak. Hindi dahil mahina ang kanyang lakas. Ngunit sa halip, ang espasyo sa divine dimension ay matatag. Kahit na ang isang cultivator sa 33rd stage ng sage rank ay hindi magagawang sirain ang espasyo dito. Tuwang-tuwa, sabi ni Sophie. Binabati ka namin, James. Napino mo ang iyong katawan sa isang katawan ng espada. Gamit ang sword body, isa ka na ngayon sa pinakamagagandang mandirigma sa mundo. Gayunpaman, ito lamang ang unang hakbang. Susunod, kailangan mong itanim ang buto ng espada. Kabanata 2508. Sa asensya, ang buto ng espada ay binhi ng espada. Kunin ang sarili bilang espada at buto, at itanim ang binhi ng espada sa katawan. Ito ang susi sa pagiging isang walang katulad na master ng espada. Tumingin si Sophie kay James at sinabing, susunod, oras na para itanim ang binhi ng espada, na mas simple kaysa sa pagpino sa katawan ng espada. Ma'am, nakinig ng mabuti si James. Sa pagtingin sa sword energy na lumutang sa hangin. Sinabi ni Sophie, gamitin ang sword energy na ito bilang isang binhi at itanim ito sa iyong katawan. Pagkatapos, gamitin ang iyong dugo at true essence para dahan-dahan itong linangin. Kapag ang sword energy ay naganap muli, ito ay magiging iyong Yogacara. May mga ilang hakbang. Una, kailangan mong sumipsip ng pinong sword energy at ibahin ang mga ito sa isang binhi. Dahil napino ko na ito para sa iyo, dapat ay madali mo itong maabsorb. Pangalawa, magbukas ng isang espesyal na espasyo sa elixir field na katulad ng elixir reservoir sa mga acupuncture point ng iyong katawan. Ang espasyong ito ay kung saan itatanim ang binhi ng espada. Matapos ang detalyadong paliwanag ni Sophie, sa wakas ay naunawaan ni James kung ano ang tungkol sa lahat. Sumunod, sinimulan niyang pinupuno ang sword energy at itinanam ang mga ito sa loob ng kanyang katawan para maging isang buto ng espada. Kapag ang buto ng espada ay muling nag-evolve sa sword energy, buo ito sa kanyang Yogacara. Matapos gawin ang kanyang paghahanda, sinimulan ni Sophie na pigilan ang kapangyarihan ng sword energy upang ligtas na makuha ni James ang sword energy at itanim ang binhi. Naging maayos ang proseso. 3 taon ang ginugol ni James sa time formation para sumipsip ng sword energy. Itanim ito sa loob ng kanyang katawan. At ibahin ito sa isang binhi ng swordsmanship. Tuwang-tuwa, sinabi ni Sophie, naging maayos iyon. Magiging mas simple ang mga bagay mula ngayon. Gamitin ang kapangyarihan ng blood energy sa loob ng iyong mga daluyan ng dugo at ang kapangyarihan ng true essence para pangalagaan ang buto ng espada. Ma'am, tumango si James.
Pinagmasdan niya ang kaloob-looban ng kanyang katawan. Nagbukas siya ng isang espesyal na espasyo sa kanyang elixir field. Sa loob ng espasyo, mayroong isang nagniningning na buto na puti ang kulay na naglalabas ng malabong mga hibla ng sword intent. Ang binhing ito ay ang sword energy na naiwan ng isang walang katulad na master ng espada sa Primordial Age. Sanang patnubay ni Sophie, pinino ito ni James upang maging isang binhi ng ilalim ng pagiging espada. Siya nga pala, gaano katagal ko kailangan na gawing sword energy ang buto ng espada? Na magiging Yogacara naman, kung sisimulan kong alagaan ang buto ng espada ngayon. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, sinabi ni Sophie, sa enerhiya sa loob ng iyong katawan. Marahil mga 500 taon. Nang marinig ito, huminga ng malalim si James at nagtanong. Ganoon katagal? Ngumiti si Sophie at sinabing, ang 500 taon ba ay naging isang mahabang panahon? Para sa mga magsasaka, lumipas ang 500 taon sa isang kisap mata. Ang ilang makapangyarihang mga magsasaka ay gumugulo ng milyon-milyon, 10-10 milyon, o marahil daan-daang milyong taon sa bawat oras na pumasok sila sa isang closed-door meditation. Daan-daang milyong taon, natigilan si James. Ilang dekada pa lang siya nabubuhay sa mundong ito. Dahil dito, nahirapan siyang isipin kung ano ang magiging hitsura ng Earth pagkatapos ng 100 milyong taon. Sige na, tigilan mo na ang pagnganga. Sa lalong madaling panahon, mauunawaan mo kung gaano kaunting oras ang mahalaga sa mga magsasaka. Ngayong naging binhi na ang sword energy, hindi mo na kailangan ng tulong ko mula rito. Dahil hindi ko pa nalulutas ang magic circle. Kailangan ko ng oras para magkaroon ng insight beam. Tumango si James. Pagkatapos, sinimulan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang pangalagaan ang binhi ng espada sa loob ng kanyang katawan. Samantala, muling kinuha ni Sophie ang sinaunang balumbon at sinuri ito. Minsan, tumatayo siya, nag-iisip. Minsan, nakaupo siya sa lupa habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Sa isang kisap mata, ang dalawa ay gumugol ng 500 taon sa loob ng time formation. Kabanata 2500. Sa kombinasyon ng nakaraang 300 taon, 800 taon na ang lumipas mula noong pumasok si James sa time formation. Makalipas ang 500 taon, naka-lotus position si James sa lupa. Ang mga thread ng sword energy ay nabuhay mula sa loob ng kanyang katawan at binalot siya. Samantala, ang binhi ng espada na itinanim 500 taon na ang nakalilipas ay bumukas. Dito nagmula ang sword energy. Habang ang thread ng sword energy na naglalaman ng napakalaking kapangyarihan ay nagkatawang tao at nagpapalusot sa kanyang pisikal na katawan. Ang kanyang pisikal na lakas ay tumaas ng husto nang hindi niya namamalayan. Pagkalipas ng 500 taon, ang kanyang pisikal na lakas ay umabot sa tribulation rank. Basag. Sa sandaling iyon, isang malinaw na tunog ng kaluskos ang nagmula sa binhi ng espada sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos, isang napakalaking kapangyarihan ang nagising. Binalot ng marilag at napakalaking sword energy ang katawan ni James. Si Sophie, na sinusuri ang mga sinaunang teksto, ay napatingin kay James. Naramdaman niya ang mga pagbabago sa kanyang aura. Napabulalas siya. Napakalakas ng aura. Pagkatapos, namutla ang kanyang mukha. 1/3. Inangat niya ang kanyang ulo at napagtantong may mga misteryosong karakter na patuloy na nagbabago sa kalangitan. Pagbabago ng AA sa landas sa langit. Mukhang gisingin na ni James ang kanyang Yogacara. Ang binhi ng espada ay malapit ng magkatotoo. Sa sandaling iyon, napansin ng maraming makapangyarihang tao sa Demon Realm ang mga pagbabago sa landas sa langit. Sa Labyrinths, itinaas ni Tigranes Xanthipos ng Hadin Clan ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Nakita rin niya ang Elysian inscription at ang mga pagbabago sa landas sa langit.
Sino kaya iyon? Anong uri ng pag-iral ang maaaring magdulot ng mga pagbabago sa landas sa langit? Sinubukan niya ang panghuhulong ngunit nabigo. Hindi niya alam kung ano ang sanhi ng mga pagbabago sa landas sa langit. Hindi lang siya, kundi maging ang makapangyarihang mga figure ng buong universo ay nakadama ng mga pagbabago sa landas sa langit. Ang kaguluhan ay nagbubunga ng mga bayani. Ilang sandali pa lang ay lumitaw ang isang makalangit na pag-iral. May nakagawa ba ng tagumpay sa Grand Emperor rank? Ang bawat makapangyarihang figure ng universo ay matamang nakamasid sa mga pagbabago sa landas sa langit. Sa sandaling iyon, habang nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa time formation, ang sword energy na nagmula sa loob ng kanyang katawan ay lalong lumakas. Ang sword energy sa kanyang paligid ay tila mga sinulid na nakapaligid sa kanya. Ito ay tumagal ng 3 araw. Pagkaraan ng 3 araw, ang binhi ay ganap na nag-crack, at ang isang alon ng sword energy ay naging material mula sa loob. Ang alon ng sword energy ay napakaliit tulad ng isang sinulid na nakakabit sa kanyang elixir field. Gayunpaman, sa sandaling iyon, mahigpit nitong hinigop ang sword energy sa paligid ni James. Sa maikling panahon, ang nakapalibot na sword energy ay ganap na naabsorb. Nagawa mo. Tuwang-tuwa si Sophie. Dahan-daang iminulat ni James ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, isang kislap ng sword energy ang sumilay sa kanyang mga mag-aaral. Nakasuot ng kalmadong ekspresyon. Tumayo siya. Sa wakas naabot ko na ang mage rank. Habang gumagalaw ang kanyang isip, isang alon ng sword energy ang lumitaw mula sa loob ng kanyang katawan. Puti ito na parang kidlat at lumutang sa harapan niya. Bagamat tila karaniwan, naglalaman ito ng pambihirang kapangyarihan. Tiwala si James na kaya niyang lipulin kahit ang isang sage gamit ang sword energy. Lumapit si Sophie sa kanya at pinuri siya. Not bad. Nagising na ang yogacar mo. Gayunpaman, mahina pa rin ang sa iyo. Kaya kailangan mo itong alagaan palagi. Sa oras na maabot mo ang 3 yugto ng mage rank, hindi ka na mag-agapi. Kabanata 2510. Matapos ang paglinang sa loob ng time formation sa loob ng 800 taon. Sa wakas ay nilinang ni James ang katawan ng espada at itinanam ang binhi ng espada, na naging isang walang katulad na yogacara. Bagamat kamakailan lamang ay tumawid si James sa mage rank, ang kanyang pisikal na lakas ay umabot na sa tribulation rank. Bukod doon, nakakatakot ang kanyang yogacara. Kahit nasa unang yugto, nagtataglay ito ng gumawa ng lipulin ng isang sage. Maging si Sophie ay humanga sa yogacara ni James. Itinabi ni James ang kanyang yogacara at tumingin kay Sophie. Nakangiti, nagpasalamat siya sa kanya. Salamat, Sophie, sa iyong paggabay sa lahat ng mga taon na ito. Kung hindi ako magkakaroon ng insight sa yogacara. Ngumiti si Sophie at sinabing, may potential ka rin. Kung hindi ka makakakuha ng insight sa yogacara kahit gaano pa karaming patnubay ang ibibigay ko sa iyo. By the way, inilipat ni James ang usapan at nagtanong. Sophie, kumusta ang magic circle? Ma'am, tumango si Sophie at sinabing, mayroon akong mas marami o hindi gaanong insight tungkol dito. Maaari na tayong pumasok sa Demon Abyss. Pagkatapos, lumabas siya sa time formation. Pinagmasdan ni James ang paligid. Nakatayo siya sa tuktok ng isang bundok, na may mga maalon na bundok na nakaunat sa kanyang harapan. Ang mga bundok na ito ay tumaas sa mga ulap, at sa paligid nila, ang pagkutitap ng mga misteryosong karakter ay makikita. Diretso ang tingin ni Sophie at sinabing, nasa unahan lang ang Demon Abyss. Dahil ang Demon Abyss ay isang restricted area ng Divine Realm. Ito ay mahigpit na binabantayan ng isang ancient magic circle. Bagamat hindi kumpleto ang bilog,
Nagtataglay pa rin ito ng napakalaking kapangyarihan. Kahit na ang isang makapangyarihang magsasaka ay maaaring mapatay kung sila ay sumakay na hindi handa. Hinaplos ni James ang kanyang baba at sinabing, pinapadala ni Zoman ang mga mababang antas na nabubuhay dito sa kanilang kamatayan. Tumango si Sophie at sinabing, talaga, pumunta sila rito para mamatay. Sa kanilang cultivation base, hindi man lang nila masira ang magic circle dito. Lalo na kung makarating sa kanilang destinasyon. Bakit sila nagpumilit na sumama noon? Nagtatakang tanong ni James. Sabi ni Sophie, para sa mailap na pagkakataong mahanap ang demonic spiritual herb at sumakay sa coattails ng isang makapangyarihang pamilya. Kaya naman nagpumilit silang sumubok kahit alam nilang suicide mission ito. Ngayon, sa wakas ay naiintindihan na ni James kung bakit nagkaroon ng solemna na ekspresyon sa mukha ng Tigranes ng Hadin clan nang marinig niya ang proposal ni Zoman. Alam niya kung gaano katakot ang lugar na ito. Umalis na tayo. Walang masyadong sinabi si Sophie. Hinawakan ang kamay ni James. Nagkaroon ng malakas na enerhiya sa kanyang palad at binalot si James. Na nakakaramdam ng mainit na agos na dumadaloy sa kanyang katawan. Dahil ang lugar na ito ay may isang sinaunang magic circle sa lugar. Ang espasyo dito ay magulong. Kung pababayaan nila ang kanilang pagbabantay, ang kanilang mga katawan ay maaaring mapunit sa pamamagitan ng marahas na puwersa na naruroon. Kaya pinangalagaan ni Sophie si James mula sa panganib. Habang ninanamnam ni James ang init ng buong katawan, hindi niya maiwasang mapasulyap kay Sophie. Pagkatapos, nakita niya ang kanyang maputi at pinong balat at ang kanyang kaakit-akit na anyo. Maingat siyang sumuot habang seryoso ang mukha, at nabighani si James sa kanyang kagandahan. Hindi nagtagal. Nakarating sila sa rehiyon ng mga misteryosong karakter. Dumating ang boses ni Sophie. Mag-ingat ka. Inipon ni James ang sarili at tiningnan ang mga misteryosong karakter sa harapan niya. Itinaas ni Sophie ang kanyang kamay. At ang mga misteryosong karakter ay nagkatawang tao sa kanyang palad. Habang ang mga karakter na ito ay pumasok sa walang bisa sa harap nila. Ang mga mahiwagang karakter sa mid-air ay nawala. Pagkatapos magsaliksik sa Ancient Magic Circle sa loob ng maraming siglo, nagkaroon si Sophie ng insight sa sira-sirang bilog na ito. Sa ilalim ng kanyang paggabay, tumawid si James sa Magic Circle at nakarating sa Demon Abyss. Sa harap nila ay isang bangin na napapaligiran ng mga bundok. Ang kailaliman ay napakalalim. At ang asul na translucent na damo ay tumubo sa paligid nito. Na naglalabas ng isang mahiwagang kapangyarihan. Sabi ni Sophie, ang mga talim ng damong ito ay dapat na demonic spiritual herbs. Bahagyang tumango si James at casual na pumulot ng ilan. Kabanata 2511. Nakatayo sila sa harap ng kalaliman. Sinilip ni James ang bangin sa harapan niya. Napuno ng itim na aura. Hinarangan ng itim na ambon ang kanyang paningin. Dahilan para mahirapan siyang makita kung ano ang nasa loob. Sabi ni Sophie, itinuring na ligtas pa rin ang rehiyon sa labas. Kung sila ay mapalad, kahit na ang mga ordinaryong nilalang ay makakarating doon sa pamamagitan ng pagtawid sa Ancient Magic Circle. Gayunpaman, ito ang tunay na restricted area ng Demon Realm kung saan kahit ang mga Grand Emperors ay hindi maglalakas loob na pumasok ng walang ingat. Nang marinig ito ni James ay nagsalubong ang mga kilay. Kahit ang mga Grand Emperors. Oo, tumango si Sophie at sinabing, ang alamat ay mayroong Emperor Annihilating Talisman dito. Naiwan ito ng mga makapangyarihang tao sa Primeval Age para pigilan ang mga Grand Emperors na pumunta rito. Nagtatakang tanong ni James, bakit gusto nilang pigilan ang mga Grand Emperor na pumunta rito? Umiling si Sophie, hindi ko rin alam. Nang dumating si Emperor Jabari dito, mahina pa rin ang lakas ko. At hindi niya sinabi sa akin ang maraming bagay.
Nabanggit lang niya ang lugar na ito ay isang restricted area hindi lang ng Demon Realm, kundi ng buong universe. Kung hindi ako nagkakamali, si Xandros Tegan, ang Panginoon ng Human Realm, ay nakulong sa loob ng Demon Abyss. Mapait na ngumiti si James at sinabing, kung mamatay man ang isang Grand Emperor, magkakaroon pa ba ako ng pagkakataon? Umiling si Sophie at sinabing, hindi naman. Ang Emperor Annihilating Talisman ay pinupuntirya lamang ang makapangyarihang mga magsasaka. Hindi ka gaanong malakas, kung isa sa alang-alang mo na hindi ka pa makatawid sa Sage rank. Kaya baka hindi ka mamatay sa pagpasok sa kailaliman ng Demon Abyss. Kung ikaw ay mapalad, maaari ka pa ring makakuha ng hindi ka pani-paniwalang tulong. Nang marinig ito, napalunok si James. Kahit na makakuha siya ng Providence sa isang lugar kung saan kahit na ang mga Grand Emperors ay hindi maglalakas loob na pumasok. Hindi siya magagapi. Hindi kita sasamahan sa natitirang bahagi ng iyong paglalakbay. Babalik ako sa Celestial Abode, sabi ni Sophie. Pagkatapos, sa isang kisap mata, siya ay naging isang puting ilaw at ipinasok ang singsing sa daliri ni James. Sa susunod na sandali, nakabalik na siya sa loob ng Celestial Abode. Si James naman ay napatingin kay Demon Abyss sa kanyang harapan. Dahil sa itim na ambon, hindi niya makita o maramdaman kung gaano kalaki ang lugar. Hindi lamang iyon, ngunit ang malakas na aura dito ay tumigil sa kanyang divine sense na kumakalat sa paligid at pagmasdan ang sitwasyon. Tanging tanawin lang ang nakikita niya sa kanyang harapan. Sa harap niya ay isang matarik na bangin. Gayunpaman, ito ay wala sa kanya. Sana si Xandros ay nasa Demon Abyss. Finger crossed na everything goes well. Nakatayo sa harap ng Demon Abyss. Huminga ng malalim si James. Pagkatapos, tumalon siya dito at bumaba sa ibaba. Ang lugar na ito ay mapanlin lang. At maging ang mga Grand Emperor ay maaaring sirain ng Emperor Annihilating Talisman at mawalan ng buhay. Gayunpaman, sa daan, hindi nakatagpo si James ng anumang panganib. Matapos ang pagbagsak ng 3 araw, sa wakas ay nakarating siya sa pinakailalim na bahagi ng Demon Abyss. Ang demonic energy dito ay ganap na naglaho, at tanging kadiliman ang nasa paligid niya. Gayunpaman, dahil si James ay isang magsasaka, ang kadiliman ay hindi nakaapekto sa kanyang paningin. Sa pag-scan sa kanyang paligid, napansin niya ang ilang misteryosong linear na character sa likod niya. Wala siyang ideya kung ang mga ito ay inukit sa bangin ng isang tao o kung sila ay natural lamang. Ang lupa ay may pitted at peklat, na may mga paa at buto na nakakalat kung saan-saan. May mga humanoid na buto pati na rin ang pag-aari ng kanilang hindi kilalang halimaw. Huminga ng malalim si James. Ano ang lugar na ito? Bakit napakaraming skeletal remains dito? Hindi kaya lahat ng pumunta dito ay patay na. Wala bang nakaligtas? Kabanata 2512. Ang lupa ay natatakpan ng mga labi ng kalansay. Ang mga ordinaryong kalansay ay hindi magtatagal bago maglaho sa kawalan. Gayunpaman, bagamat hindi na mabilang na mga edad ang lumipas, ang mga labi ng kalansay sa lugar na ito ay napreserbang mabuti. Ipinapahiwatig nito ang mga dumating dito ay pawang walang kapantay na mga mandirigma. Kung tutuusin, sino pa ang maglalakas loob na manghimasok maliban sa mga walang kapantay? Saan nakakulong si Xandros? Pinagmasdan ni James ang paligid. Dahil napakalaki ng kalaliman, hindi niya makita ang dulo sa isang sulyap. Naguguluhan, nagpatuloy siya ng may pag-iingat. May mga skeletal remains kung saan-saan, na ikinagulat niya. Bakit napakaraming skeletal remains sa lupa? Nagkaroon ba ng matinding labanan dito? Nahirapan si James na paniwalaan na ang bawat buhay na nilalang na dumating dito ay patay na. Ang tanging paliwanag ay isang matinding labanan ang sumiklab dito noong nakaraan.
At marami ang nasangkot sa labanan. Gayunpaman, lahat sila ay patay. Nang mapansin niya ang ilang kalansay sa lupa, agad itong nabasag at naging abo. Ang abo ng buto ay natangay. At isang nakakasuka na amoy ang napuno ng hangin. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng napakalaking kapangyarihan mula sa loob ng celestial abode at pinangalagaan siya. Kasabay nito ang boses ni Sophie. James, may isang makamandag na insekto sa Demon Abyss. Kahit na ang isang cultivator sa divine rank ay malalason. Namatay ang mga pumunta dito dahil sa lason. Ang abo ng buto ay naglalaman ng nakamamatay na lason. At mamamatay ka kaagad kapag nakipag-ugnayan ka. Nang marinig ito, nanlamig ang dugo ni James. Buti na lang at maaga siyang naprotektahan ni Sophie. Kung hindi, patay na siya. Sophie, saan sa tingin mo nakakulong si Xandros? Tanong ni James. Dumating ang boses ni Sophie. Hindi ko rin alam. Ang Demon Abyss ay isang malaking lugar. At kahit si Emperor Jabari ay hindi lubos na maunawaan ang lugar. Kaya, natatakot ako na hindi kita matutulungan dito. Tumingin sa paligid at subukan ang iyong kapalaran. Napakaswerte mo lang kung hindi mo mahanap si Xandros. Ma'am, tumango si James. Dahil sinabi ito ni Sophie, matiyagang maghanap siya sa paligid. Nagpatuloy siya ng may pag-iingat. Sa bawat hakbang niya, huminto siya at iniskan ang paligid. Ganoon lang, idiniin niya ang Demon Abyss. Samantala, sa Chamber of Scripture sa ilalim ng Mount Tai sa Earth, ang custodian ay nakatingin sa isang anino. Sinabi ng anino, nakapasok si James sa Demon Abyss. Nang marinig ito, napakunot ang kilay ng tagapag-alaga at sinabing, ang Demon Abyss ay isang nakakatakot sa lugar. Kahit na ang mga makapangyarihang tao ay maaaring mawalan ng buhay doon. Mahahanap ba talaga niya si Xandros at makabalik ng ligtas? Nag-aalala ang custodian kay James. Habang pinapanood niya itong lumaki, ayaw niyang may mangyari sa kanya. Sabi ng anino, magaling siya. Kung tutuusin, napakaswerteng tao niya. Bukod pa rito, mayroon siyang celestial abode ni Emperor Jabari. Noon, nang pumasok si Emperor Jabari sa kailaliman ng Demon Abyss, may isang makapangyarihang figure sa loob ng celestial abode na tumulong sa kanya. Dapat ding tulungan ng taong ito si James. Kaya walang saysay na mag-alala tayo. Matyaga lang tayong maghintay sa balita ni James. Ma'am, tumango ang custodian. Wala siyang masyadong magagawa sa sandaling iyon. Dahil dito, matyaga lang siyang maghintay. Samantala, si James ay nagpatuloy ng mas malalim sa Demon Abyss sa paghahanap kay Xandros. Gayunpaman, wala siyang alam tungkol sa kanya, o ang lokasyon kung saan siya nakakulong. Dahil wala siyang kaalam-alam, nakakahanap lang siya ng bulag. Kaya lang, naghahanap siya sa paligid. Sa isang kisap mata, 30 taon na ang lumipas. Ang 30 taon ay isang mahabang panahon para sa kanya. Sa Demon Abyss, Kabanata 2513. Sa isang bakanteng kapirasong lupa, si James ay lubos na nakilala sa kanyang paghahanap para kay Xandros sa lahat ng mga taon na ito. Kaya siya ay napagod. Kaya naman, umupo siya para magpahinga. Sophie, masyadong malaki ang Demon Abyss. Nang walang anumang mga pahiwatig, naghahanap lang ako ng walang Taros. Nanlumos si James. Lumipas ang 30 taon, at wala siyang mahanap. Nagsalubong ang kilay ni Sophie na nasa celestial abode. Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, sinabi niya, huwag kang mag-alala, James. I will divine for you. Pagkatapos, sinubukan ni Sophie na silipin ang hinaharap. Sa sandaling iyon, lumakad papunta sa kanya ang spirit tool. Nakasuot ng itim na damit at may hawak na tungkod. Humarap siya kay Sophie at malungkot na sinabi, may death wish ka ba? Sophie, mapait na ngumiti si Sophie at sinabing,
May problema si James. Kung walang anumang pahiwatig, hindi niya mahahanap si Xandros. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Nagbabala ng spirit tool. May ideya ka ba kung sino si Xandros? Siya ang Panginoon ng human realm at isang Grand Emperor. Bukod doon, nakulong siya sa Demon Abyss. Isang restricted area ng Demon Realm. Sa pagsasama-sama ng mga salik na ito, hindi ka basta-basta mabahiran ng karma. Pinakialaman ni Xandros ang sekreto ni Heaven at nawala ang kanyang panghabang buhay na paglilinang. At nakaligtas lamang siya sa pamamagitan ng panlilinlang sa langit. Ang kanyang pag-iral ay malapit na sa kapalaran ng sangkatauhan, na may malalayong implikasyon at nakakatakot na mga kahihinatnan. Sa palagay mo ba ay kayang labanan ni James ang langit at baligtarin ang sitwasyon? Naintindihan naman ito ni Sophie. Gayunpaman, gusto niyang subukan ang mga bagay-bagay. Dahil ang isang individual na nakakuha ng dalawang probisyon ay hindi magiging karaniwan at makamundo. Kaya, pinili niyang manampalataya kay James. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay. At ang mga mahiwagang inscription ay lumitaw sa kanyang palad. Bumantong hininga ang spirit tool. Bilang spirit tool ng celestial abode, hindi mahina ang kanyang cultivation base at nakikita niya ang kapalaran ni Sophie. Gayunpaman, dahil matatag si Sophie, wala siyang magagawa tungkol dito. Pagkatapos bumantong hininga, tumalikod na siya para umalis. Samantala, sinimulan ni Sophie ang kanyang panghuhula. Isang mahiwagang magic circle ang lumitaw sa kanyang harapan. At hindi mabilang na mga misteryosong karakter ang kumikislap sa loob. Ang kanyang extrapolation ay lumabag sa mga patakaran ng makalangit na landas. Kahit na ang isang tunay na Grand Emperor ay malipol kapag nalabag niya ang mga alituntunin ng landas sa langit. Lalo na ang isang quasi-emperor. Dahil dito, sa sandaling nagsimula siyang mag-extrapolate. Isang nakakatakot na pressure ang dumurog sa kanya. Sa sobrang bigat ng pressure, namutla ang mukha niya. Alam niyang mamamatay siya at magiging abo kung magpapatuloy siya. Aalis siya sa sansinukob na ito minsan at magpakailanman. At walang mga labi sa kanya ang may iwan. Gayunpaman, pinili niyang ipagpatuloy ang paghula. Sa kanyang pagpapatuloy, nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa kanyang katawan. Ito ang parusa ng makalangit na landas. Sa sandaling iyon, nahawakan niya ang isang hibla ng sekreto ni Heaven. James, ang natal demonic lotus na nilinang mo ay makakatulong sa iyo na mahanap si Xandros. Sabi niya, sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap, bumulwak siya ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa. Sa sandaling iyon, ang mga mahiwagang karakter ay lumitaw sa kanyang harapan at bumuo ng isang kakaibang hitsura ng scythe. Naglalaman ng kakaibang kapangyarihan. Hinampas nito si Sophie. Nang makita ito, napapikit si Sophie sa kawalan ng pag-asa. Tita Sophie, sa sandaling iyon, isang boses ang dumating. Lumapit sa kanya ang isang mukhang kaakit-akit na dalaga. Nakasuot ng asol na damit. Ang maselang katangian niya ay kahawig ng kay Thea. Sa sandaling lumakad siya papunta kay Sophie. Napansin niya ang kakaibang hugis na scythe sa harap ni Sophie. Para sa ilang kadahilanan, naramdaman niya ang isang pakiramdam ng pamilyar sa scythe. Nang mapaalalahanan ang scythe sa kanyang katawan, gumalaw ang kanyang isip, at isang scythe ang lumitaw sa kanyang harapan. Kaagad, lumipad ito at hinarangan ang kakaibang hugis na scythe na naglalayong harapin si Sophie ng nakamamatay na suntok. Kabanata 2514. Matapos tulungang muli si James, isang scythe of judgment ang ipinakita kay Sophie. Nahaharap laban sa isang scythe of judgment, kahit na ang isang Grand Emperor ay lilipulin. Gayunpaman, sa nick of time, lumitaw si Winnie. Nang maramdaman na si Sophie ay nasa panganib, ginawa ni Winnie ang scythe of judgment sa loob ng kanyang katawan at hinarangan ang umaatake kay Sophie.
Matapos harangin ang pag-atake, ang Scythe of Judgment na umatake kay Sophie ay naglaho. Namutla ang mukha ni Sophie. Bagamat alam niya ang kahihinatnan, hindi niya maiwasang matakot habang nakatitig sa mata ng kamatayan. Buti na lang at nailigtas siya ni Winnie. Umupo si Sophie sa isang lotus position sa lupa at pinunasan ang butil ng pawis sa kanyang noo. Nagsalita sa mahinang boses, "Salamat, Winnie." Lumapit si Winnie sa kanya. Pagkaraan ng napakaraming taon, ang batang babae noon ay naging isang napakarilag na dilag tulad ng kanyang ina. Nang makita ni Winnie ang mga pinsala ni Sophie, tanong ni Winnie, "Ano ang nangyari, Tita Sophie?" Wala, sabi ni Sophie. Muntikan na yun. Kung hindi dumating si Winnie sa oras, siya ay pinatay ng Scythe of Judgment. At the same time, naguguluhan siya. Matagal nang nawala ang mga adjudicators. Kaya bakit magkakaroon ng Scythe of Judgment? Kanino ito pag-aari? Tita Sophie, kailan tayo aalis sa lugar na ito? Ang ginagawa lang namin dito ay walang tigil na paglilinaw. Muntik na akong mabored to death. Reklamo ni Winnie. Mula nang dalhin siya ni James sa Celestial Abode, hindi na niya ito iniwan. Ngayong lumipas na ang mga dekada, sapat na sa kanya ang lugar na ito. Sabi ni Sophie, hindi kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. Kapag bumalik na si James sa Earth, makakaalis ka na. Nasugatan ako, kaya kailangan kong pumasok sa isang closed-door meditation. Maaaring hindi ako umalis sa pagmumuni-muni ng medyo matagal. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo siya at umalis na ang bagbog niyang katawan. Samantala, sa Demon Abyss, walang ideya si James na muntik nang matuldukan ni Sophie ang kanyang wakas sa pamamagitan ng pag-extrapolate para sa kanya. Kung hindi dahil kay Winnie, patay na siya, ang aking natal demonic lotus. Naguguluhan si James, habang gumagalaw ang kanyang isipan. Lumitaw ang demonic lotus sa kanyang harapan. Ito ay isang itim na lotus na may 9 na talulot na naglalaman ng napakalaking kapangyarihan. Ang lotus ay nagawang lamunin ang lahat at binago ang mga ito sa kapangyarihan. Gayunpaman, dahil ito ay sobrang-sobra, bihira itong Eidmanda ni James. Anong kinalaman nitong demonic lotus kay Xandros? Paano nito ipinapakita sa akin ang daan? Naguguluhan si James. Sophie, paano mo nalaman na matutulungan ako ng demonic lotus na mahanap si Xandros? Tanong ni James. Gayunpaman, walang tumugon. May nangyari ba? Naguguluhan siya. Pagkatapos, gumalaw ang kanyang isip, at pumasok siya sa Celestial Abode. Sa sandaling pumasok siya sa Celestial Abode, nakita niya si Winnie na nagde-daydream sa looban ng City Lord's Mansion. Ilang taon nang wala si James dito. Noong huling punta niya rito kasama si Winnie. Dalaga pa ito. Ngayong muli niya itong nakilala. Ang hitsura nito ay kahawig ng kay Thea. Sa sandaling iyon, napagkamalan niya si Thea at tinawag siya. Thea, nang marinig ito, napalingon si Winnie. Tatay, nang makita niya si James, tuwang-tuwa siyang sumugod sa kanya at lumundag sa yakap nito. Inayos ni James ang sarili at nakangiting sinabi, "Lahat ka na, Winnie." Halos hindi na kita makilala. Binitawan siya ni Winnie at sinabing may matengkad na ngiti sa labi. Oo, dekada na ang lumipas. Hindi lang ako matanda ngayon. Malapit na akong maging middle-aged na babae. Humalaklak si James at sinabing, "Hindi naman. Ito ang panahon ng paglilinaw. Hindi natin masusukat ang haba ng buhay ng tao batay sa nakaraan." Pagkatapos, iniba niya ang usapan at nagtanong, "Nga pala, nasaan si Sophie?" "Tita Sophie," sinabi ni Winnie. Pumasok siya sa isang closed-door meditation. "Anong nangyari?" Natatarantang tanong ni James. Sabi ni Winnie, "Hindi ko rin alam. Ilang saglit lang. Nakita ko si Tita Sophie na nakahandusay sa lupa na puno ng dugo. May kakaibang hugis na scythe sa harap niya.
Kamukhang kamukha ito sa akin, na may iba't ibang kulay. Agad kong pinatawag ang scythe ko at hinaranggan ang atake ng isa pang scythe. Pagkatapos, ang scythe na umaatake kay Tita Sophie ay nawala. Kabanata 2515. Ang scythe ng paghuhukom. Nang marinig ito ni James ay nagsalubong ang mga kilay. Tatay, ano ang scythe of judgment? Naguguluhan si Winnie. Ang scythe sa loob ng kanyang katawan ay ang scythe of judgment. Gayunpaman, hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito. Kahit si Winnie mismo. Sa sandaling iyon, dumating ang Spirit Tool. Magalang na binati siya ni James. Spirit Tool. Bahagyang iwinagayway ng Spirit Tool ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangang maging masyadong formal. Guro, tanong ni James, ano ang nangyari kay Sophie? Sumulyap ang Spirit Tool kay Winnie. Sa pagkuha ng pahiwatig, nakangiting sinabi ni Winnie, maglalakad ako sa paligid ng lungsod. Pagkatapos, umalis siya. Tanong ni James, sige. Maaari mong sabihin sa akin ang totoo ngayon. Ang Spirit Tool ay tumango at nagsabi, sa pamamagitan ng paghula para sa iyo. Si Sophie ay lumabag sa mga patakaran ng makalangit na landas at muntik ng mapatay. Kung hindi dahil sa pagdating ni Winnie sa takdang oras. Patay na siya. Pagkatapos niyang magsalita ay huminga siya ng malalim. Akala ko tiyak na mamamatay si Sophie. Gayunpaman, siya ay iniligtas ni Winnie. Isang magsasaka na hindi gaanong mahalaga. Iyan ang side of judgment na pinag-uusapan natin. Guro, bagamat kayang puksin ng side maging ang mga Grand Emperors, nagawang harangan ni Winnie ang pag-atake. Ito ay sadyang hindi kapani-paniwala. Nang marinig ito ni James ay nagsalubong ang mga kilay. Ang mas malaking kapangyarihan ni Winnie. Mas nag-aalala siya. Gayunpaman, alam niyang walang saysay na mag-alala. Ito ang naging kapalaran ni Winnie. Kung tutuusin, isinasantabi ang kanyang iniisip. Tinanong niya, kamusta si Sophie? Ayos lang ba siya? Sinabi ng Spirit Tool. Bagaman nakaligtas siya, dumanas siya ng matinding pinsala. Kailangan niya ng mahabang panahon para maka-recover. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Nagpapasalamat siya na buhay pa ito. Sa sumunod na 2 araw, hindi siya nagtagal sa Celestial Abode. Naabutan lamang niya ang mga matandang kaibigan at kakilala sa Celestial Abode dahil mayroon pa siyang mahahalagang bagay na dapat gawin. Kailangan niyang mahanap si Xandro sa lalong madaling panahon at ibalik siya sa Earth para magkaroon ng pinuno ang sangkatauhan. Pagkatapos umalis sa Celestial Abode, muling nagpakita si James sa Demon Abyss. Bagamat pumasok si Sophie sa isang closed-door meditation, nananatili pa rin ang kanyang kapangyarihan. Na pinuprotektahan si James, ipinatawag muli ni James ang Demonic Lotus. Matutulungan ako ng Demonic Lotus na mahanap si Xandros. Ngunit paano? Naguguluhan si James. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng after-image mula sa loob ng Demonic Lotus. Nang makita ito, natigilan si James at walang kamalay-malay na napaatras. Hahaha, tumawa ang anino. Sino ka? Maingat na tiningnan ni James ang anino. Ako si Jacob Monocam. Wika ng anino. Ay ikaw pala. Natigilan si James. Si Jacob Monocam ang dating may-ari ng Demonic Lotus. Siyempre, kung hindi dahil sa mga labi ng aking kaluluwa na nakatago sa loob ng Demonic Lotus. Paano mo nabago ang iyong pisikal na katawan? Nang marinig ito, huminga ng malalim si James at sinabing, kaya, may mga labi pa ng iyong kaluluwa na nakatago sa loob ng Demonic Lotus. Nangangahulugan ito na ang iyong kaluluwa ay palaging nasa loob ng aking katawan. Oo, wika ng anino. Kapag dumating ka sa Demon Abyss at ipatawag ang Demonic Lotus, lalabas ako. Kabanata 2516.
Hindi naisip ni James na ang mga labi ng kaluluwa ni Jacob ay nananatili pa rin sa kanyang katawan at ito ay nakatago sa loob ng demonic lotus kahit na ang kanyang katawan ay muling hinubog ng demonic lotus. Hindi lang iyon, ngunit hindi rin niya inaasahan na ang mga labi ng kaluluwa ni Jacob ay lilito sa sandaling dumating siya sa Demon Abyss at ipinatawag ang demonic lotus. Nagtataka siyang tumingin sa anino sa kanyang harapan at nagtanong, "Bakit ka nagpakita noong ipinatawag ko ang demonic lotus sa Demon Abyss?" Sabi ng anino ni Jacob, "Ako ang nagdala kay Xandros Tigon, ang Panginoon ng human realm. Sa lugar na ito kasama ang Azurin Clan's Patriarch, na siyang Panginoon din ng Demon Realm. Noon, umalis ako, sa likod ng ilang marka dito. Hanggat lumitaw ang demonic lotus dito, mararamdaman ito ng mga labi ng aking kaluluwa." Nang marinig ito ni James ay nataranta. Ramdam ni James ang pagkalito. Ipinaliwanag ni Jacob, "This is complicated, and you won't understand anyway even if I told you. Ang kailangan mo lang malaman ay tutulungan kitang mahanap si Xandros. Ito ang aking huling tungkulin. Matapos itong maisakatuparan, ako ay maglalaho minsan at magpakailanman." Si Jacob ay hindi natatakot sa kamatayan. Matapos mabuhay ng hindi mabilang na taon at maranasan ang lahat, wala na siyang pinagsisisihan sa buhay. "Sundan mo ako." Tumalikod na siya para umalis. Sinundan siya ni James. Kasunod ng malapit sa likod ng anino ni Jacob. Tumawid si James sa Demon Abyss. Maraming magic circle ang naiwan noong primeval age. Sa ilalim ng gabay ni Jacob, nagpatuloy si James sa kailaliman ng Demon Abyss. Pagkaraan ng mahabang panahon, nakarating sila sa gitnang rehiyon ng Demon Abyss. Ikinaway ni Jacob ang kanyang kamay, at ang mga misteryosong karakter ay nagmaterial sa kanyang palad. Ang mga karakter na ito ay lumutang sa hangin at naglaho. Pagkatapos, isang sinaunang magic circle ang nagising. At nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa lupa. Lumingon ang anino kay James at itinuro ang mga bitak sa kanilang harapan. Na nagsasabing, "Nakulong si Xandros dito. Bumaba ka at makikita mo siya." Pagkatapos, dahan-dahan siyang humiwalay sa kawalan at nawala sa paningin ni James. Isang itim na aura ang lumitaw mula sa loob ng mga bitek. Sinulyapan ni James ang mga bitek. Dahil hindi niya maobserbahan ang sitwasyon sa ibaba. Saglit siyang nag-alinlangan bago tumalon sa mga bitek. Bumulusok siya sa hangin. Hindi nagtagal, nakarating siya sa pinakailalim na bahagi, kung saan makikita ang isang kuweba. Doon, nanatiling nakasara ang pintong bato. Marahang itinulak ni James ang pinto. Kriek, binuksan ang pinto na sarado ng hindi kilalang taon. Naguguluhan na pumasok si James sa kwarto. Ito ay isang maliit na bahay na bato na 200 metro kwadrado lamang ang laki. Sa gitna ng Kabanata 2516, hindi naisip ni James na ang mga labi ng kaluluwa ni Jacob ay nananatili pa rin sa kanyang katawan at ito ay nakatago sa loob ng demonic lotus kahit na ang kanyang katawan ay muling hinubog ng demonic lotus. Hindi lang iyon, ngunit hindi rin niya inaasahan na ang mga labi ng kaluluwa ni Jacob ay lilito sa sandaling dumating siya sa Demon Abyss at ipinatawag ang demonic lotus. Nagtataka siyang tumingin sa anino sa kanyang harapan at nagtanong, "Bakit ka nagpakita noong ipinatawag ko ang demonic lotus sa Demon Abyss?" Sabi ng anino ni Jacob, "Ako ang nagdala kay Xandros Tigon, ang Panginoon ng human realm. Sa lugar na ito kasama ang Azurin Clan's Patriarch, na siyang Panginoon din ng Demon Realm. Noon, nag-iwan ako ng ilang marka dito. Hanggat lumitaw ang demonic lotus dito, mararamdaman ito ng mga labi ng aking kaluluwa." Nang marinig ito ni James ay nataranta. Ramdam ni James ang pagkalito. Ipinaliwanag ni Jacob, "This is complicated, and you won't understand anyway even if I told you.
Ang kailangan mo lang malaman ay tutulungan kitang mahanap si Xandros. Ito ang aking huling tungkulin. Matapos itong maisakatuparan, ako ay maglalaho minsan at magpakailanman. Si Jacob ay hindi natatakot sa kamatayan. Matapos mabuhay ng hindi mabilang na taon at maranasan ang lahat, wala na siyang pinagsisisihan sa buhay. Sundan mo ako. Tumalikod na siya para umalis. Sinundan siya ni James, kasunod ng malapit sa likod ng anino ni Jacob. Tumawid si James sa Demon Abyss. Maraming magic circle ang naiwan noong primeval age. Sa ilalim ng gabay ni Jacob, nagpatuloy si James sa kailaliman ng Demon Abyss. Pagkaraan ng mahabang panahon, nakarating sila sa gitnang rehiyon ng Demon Abyss. Ikinaway ni Jacob ang kanyang kamay, at ang mga misteryosong karakter ay naging material sa kanyang palad. Ang mga karakter na ito ay lumutang sa hangin at naglaho. Pagkatapos, isang sinaunang magic circle ang nagising. At nagsimulang lumitaw ang mga bitin sa lupa. Lumingon ang anino kay James at itinuro ang mga bitak sa kanilang harapan. Na nagsasabing, nakulong si Xandros dito, bumaba ka at makikita mo siya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang humiwalay sa kawalan at nawala sa paningin ni James. Isang itim na aura ang lumitaw mula sa loob ng mga bitek. Sinulyapan ni James ang mga bitek. Dahil hindi niya napansin ang sitwasyon sa ibaba. Saglit siyang nag-alinlangan bago tumalon sa mga bitin. Bumulusok siya sa hangin. Hindi nagtagal, nakarating siya sa pinakailalim na bahagi, kung saan makikita ang isang kuweba. Doon, nanatiling nakasara ang pintong bato. Marahang itinulak ni James ang pinto. Kriek, binuksan ang pinto na sarado ng hindi kilalang taon. Naguguluhan na pumasok si James sa kwarto. Ito ay isang maliit na bahay na bato na ilang daang metro kwadrado lamang ang laki. Sa gitna ng bahay na bato, may nakaluhod na kalansay na nakakadena ang mga paa. Lumapit si James sa kalansay at nataranta itong tinignan. Si Xandros kaya ito. Si Xandros ay matagal nang patay. At ang kanyang kalansay na lamang ang natitira. Paano niya posibleng pangunahan ang sangkatauhan? Dismayado si James. Nagpakahirap siya para mahanap si Xandros. Ngunit ang tanging hinahanap niya ay mga labi ng kalansay. Huminga siya ng malalim at tumalikod para umalis. Sa sandaling iyon, clank, maririnig ang tunog ng mga kadena. Lumingon siya, dahan-daang tumayo ang nakaluhod na kalansay. Gayunpaman, habang ang mga paa ng kalansay ay nakakadena, sila ay gumawa ng isang tunog ng kalansing habang ang kalansay ay kinakaladkad ang mga kadena. Nang makita ito, napaawang ang bibig ni James. Dahan-daang tumayo ang kalansay at tumingin kay James nang walang laman ang mga mata. Gumapang ang balat ni James sa nakakatakot na eksena. Habang walang kamalay-malay na napaatras si James. Maingat niyang tiningnan ang kalansay at nagtanong, ikaw ba si Xandros Tegan? Pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon. Sa wakas, isang tao ang dumating. Kabanata 2517. Ang kalansay ay nagsasalita sa isang paos na boses, na nagpapakita na ito ay hindi nagsasalita ng napakatagal na panahon. Ikaw ba si Xandros Tegan? Tanong ulit ni James. Nais niyang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng kalansay. Tama, ako si Xandros Tegan. Nagsalita ang kalansay. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James at sinabing, ang galing. Kung ganoon, sabay-sabay tayong aalis sa lugar na ito. Lumapit siya kay Xandros at sinubukang hilahin ang mga kadena. Gayunpaman, sa sandaling nakipag-ugnayan siya sa mga kadena, ang malakas na enerhiya ay sumabog at pinalipad siya. Sabi ni Xandros, walang silbi. Kahit na ang napakalakas na mga figure ay hindi magagawang putulin ang mga tanikala. Pabayaan ka. Nang marinig ito, sumuko si James. Sabi niya, ngayon ang pinakamaliwanag na panahon ng mga lahi ng hindi tao. Kayo,
Ito rin ang panahon ng apocalypse para sa lahi ng tao. Habang tumataas ang mga lahi na hindi tao, isang selyo ang inilagay sa katawan ng lahat ng tao. Mula ngayon, halos imposible para sa mga tao na masira ang mga ranggo. Bahagyang tumango si Xandros at sinabing, "Alam kong darating din ang araw na ito maya-maya." Tanong ni James, "May nag-utos sa akin na hanapin ka at humingi ng payo. Ano ang dapat gawin ng mga tao mula ngayon?" Ni Xandros, "Ang sangkatauhan ay nasa matinding paghihirap para sa nakikinita na nasabi. Ngunit ito ang pinakamaliwanag na panahon para sa mga hindi tao na lahi. Ang sitwasyong ito ay hindi magtatagal. Upang baguhin ito, kailangan nating magkaroon. Isang revolusyon. Isang revolusyon." Naguguluhan si James. "Pagsira sa makalangit na landas," sabi ni Xandros. Nang marinig ito, napabulala si James. "Pagsira sa landas sa langit." "Oo," sinabi ni Xandros. "Sisirain natin ang landas sa langit at gagawa tayo ng bagong kaayusan. Ito ang tanging paraan para sa kapwa-tao at hindi tao na lahi upang tunay na mamuhay sa kapayapaan." Sa Primeval Age, sinubukan ng ilang makapangyarihang tao na sirain ang landas sa langit ngunit nabigo. Iyan ang dahilan kung bakit tina-target ng Heavenly Path ang mga tao. Huminga ng malalim si James. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit tina-target ng Heavenly Path ang mga tao. Kaya, sinubukan ng ilang makapangyarihang tao na sirain ang landas sa langit sa unang panahon. Gayunpaman, kung hindi na nila kayang sirain ang makalangit na landas, anong pagkakataon sila sa panahon ng apocalypse? Pagpapatuloy ni Xandros, manatiling mahinahon at hintayin na dumaan ang 4 na kalamidad at ang primordial energy sa mundo ay magising. Simula nang dumating ka, mag-iisip ako ng paraan para makaalis sa lugar na ito. Pagdating ng panahon, aalis na ako. Pagkatapos, lumuhad ulit siya sa lupa. "Sir, sir." Ilang beses tumawag si James. Ngunit hindi na siya sinasagot ng kalansay. Hinaplos niya ang kanyang baba. Ayan yun. Nagpakahirap siya at pumunta sa Demon Abyss para lang sa impormasyong ito. Sisirain ang makalangit na landas. Panatilihing mababa ang profile. Seryoso. Ilang beses pa siyang tumawag. Ngunit hindi na sumasagot ang kalansay. Nagkibit balikat si James. Mukhang wala siyang nakuha sa pagpunta dito. Ang tanging natutunan niya ay kung bakit tina-target ng Heavenly Path ang sangkatauhan. Sisirain ang makalangit na landas. Anong biro? Bahaging umiling si James. Sa kanyang kasalukuyang ranggo, malayo siya sa mga gawaing iyon. Gayunpaman, kahit alam niya na ang Heavenly Path ay isang pinakamataas na pag-iral na namamahala sa universo, ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng makalangit na landas. Maging ang buhay at kamatayan ng isang tao. Hindi ba magugulo ang mundo sa pagkawasak ng makalangit na landas? Dahil si James ang Dragon King ng Sol. Alam niya na ang isang bansa ay may mga batas para mapanatili ang kaayusan. Ang Heavenly Path ay isang katulad na bagay. Hindi ba magugulo ang universo sa pagkawasak ng landas sa langit? Bahagya niyang ipinilig ang ulo. Isinantibi ang magulong iniisip, bago tumalikod para umalis. Kabanata 2518. Matapos si Xandros, hindi nakakuha si James ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ang payo ni Xandros ay magiging mahinahon at napansin ang sitwasyon. Matapos ang 4 na kalamidad sa lupa, hahanap siya ng angkop na oras para lisanin ang Demon Abyss. Umalis si James sa Demon Abyss. "Sophie, nandyan ka ba?" Nakipag-ugnayan si James kay Sophie na nasa isang closed-door meditation sa Celestial. Paninirahan. "Ma'am," sagot ng mahinang boses. Sabi ni James, "Nakilala ko si Xandros, at handa na akong umalis. Gayunpaman, ang lugar na ito ay masyadong malayo.
At hindi ko alam kung gaano katagal bago ako makarating sa walang laman na daanan. Pwede mo ba akong ihatid? Sa sandaling matapos niya ang kanyang pangungusap, ang kapangyarihan ay nagmula sa loob ng celestial abode at bumalot sa kanya. Pagkatapos, lumipad ang kanyang katawan patungo sa labasan sa pambihirang bilis. Ilang saglit lang ay nakarating na siya sa kanyang destinasyon. Kasabay nito, sa isang lihim na silid sa loob ng celestial abode. Matapos tulungan si James na makalabas, bumulwak si Sophie ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa. Dahil nasugatan na siya noon, lumala ang kanyang mga sugat habang pilit niyang inilalabas ang lakas para ihatid si James mula sa isang lugar papunta sa isa pa. Sa sobrang kahirapan, gumapang siya at nagsimulang pagalingin ang kanyang mga sugat. Samantala, walang ideya si James sa nangyari sa kanya. Inangat ni James ang kanyang ulo para tingnan ang spatial crack sa kalangitan. Matagal na siyang nasa Demon Abyss. Si James ay pumasok sa isang closed-door meditation sa loob ng 800 taon sa pagbuo ng oras. Na humigit kumulang 8 taon sa labas ng mundo. Ngayong lumipas na ang napakaraming taon. Naisip niya kung ano ang nangyari sa ibang tao na pumunta sa Demon Abyss. Sa daan, nakatagpo siya ng maraming pagkakataon ng panganib. Kung hindi siya nagkakamali, lahat sila ay maaaring patayin na kung saan iilan lamang ang mga mapalad na nakaligtas sa pagsubok. Gayunpaman, maaaring hindi nila nakuha ang demonic spiritual herb. 2/3. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, lumundag si James sa hangin at pumasok sa walang laman na daanan. Pagkatapos ng ilang minutong pagtawid, narating niya ang dulo ng daanan. Nang muli siyang lumitaw, nasa Labrance na siya. Sa lahat ng taon na ito, maraming makapangyarihang pamilya at individual ng Divine Dimension ang nagtipon sa Labrance. Maraming tao ang nakipagsapalaran sa Great Dividing Range. At gusto nilang makita kung sino sa mga mahihina at hamak na nilalang na ito ay makakabalik ng ligtas mula sa Demon Abyss kasama ang demonic spiritual herb. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming taon na paghihintay, walang bumalik. Batay sa kanilang mga pagtatansya, aabutin ng hindi bababa sa ilang millennia bago sila makabalik. Bagamat ilang millennia ang tunog tulad ng isang mahabang panahon. Dumaan sila sa isang kisap mata sa mga cultivator na ito ng Divine Dimension. Sa ilalim ng maingat na tingin ng lahat, isang figure ang dahan-daang lumabas mula sa walang laman na daanan. Tingnan mo, may nagbalik. Ito ay isang tao. Imposible. Ang mga tao ay may hindi gaanong kahalagahan sa Demon Realm. Paano sila magkakaroon ng henyo sa kanila? Sa pagpapakita ni James, marami ang bumulalas. Nang makitang bumalik si James, natuwa si Zoman, at gayon din si Brielle. Sa lahat ng mga taon na ito, naghihintay siya ng isang kababalaghang babalik mula sa Demon Abyss kasama ang demonic spiritual herb. Tiyak na karapat dapat pakasalan ng taong iyon. Si James naman, bumalik na siya. Tuwang-tuwa rin sina Henrik at Chusai. Bumaba si James mula sa langit at nagpakita sa harap ng pangunahing bulwagan ng Labrance. Nagmamadaling nilapitan siya ni Brielle at tinanong, "Paano nangyari? Mayroon ka bang demonic spiritual herb?" "Ma'am." Kabanata 2519. Tumango si James. Pagkatapos, inilabas niya ang demonic spiritual herb na casual niyang hinugot mula sa celestial abode at ibinigay kay Zoman. Matapos suriin ito, sinabi ni Zoman, "Ay ito ang demonic spiritual herb." Lumapit ang iba kay Zoman at tinitigan ang demonic spiritual herb sa kanyang kamay. Nang maramdaman ang aura na nagmumula sa damo, hindi nila maiwasang matigilan. Totoo ba iyon? Isang binata ng sangkatauhan ang nakipagsapalaran ng malalim sa Great Dividing Range. Nasira ang Ancient Magic Circle. Pumasok sa Demon Abyss. At nakuha ang demonic spiritual herb.
Hindi ka pani-paniwala. Tiyak na nagtataglay siya ng hindi ka pani-paniwalang swerte. Bata, paano mo nakuha ang demonic spiritual herb? Isang makapangyarihang figure ang tumitig kay James at gustong malaman ang proseso kung paano niya nakuha ang halamang gamot. Napatingin si James sa lalaki. Napagtanto na siya ay isang matandang lalaki na nagpapalabas ng isang nakakatakot na aura. Agad niyang nalaman na siya ay isang makapangyarihang figure na hindi dapat pabayaan. Kaagad, sinabi niya, "Hindi ko alam." Pagkatapos makapasok sa Great Dividing Range, nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makatagpo ko ang demonic spiritual herb. Haha, napakapalad niya na ganap niyang naiwasan ang lahat ng panganib. Binata, may apo ako na ang kagandahan ay maihahalin tulad kay Brielle. At saka, naabot na niya ang divine rank. Gusto mo bang ituturing siya bilang iyong asawa? Naakit ni James ang atensyon ng maraming makapangyarihang figure. Nais nilang ipanalo siya sa kanilang panig dahil sa kanyang hindi kapani-paniwalang swerte. Sa sandaling may humakbang para ligawan siya. Isang dosina ang sumagip sa pagkakataong imbitahan si James sa kanilang pamilya o angkan. Samantala, nakita lang si Tigranes kay James at walang sinabi. Kahit na ang iba ay walang alam tungkol sa pagkakakilanlan ni James. Ang kabaligtaran ay totoo para sa kanya. Gayunpaman, nabigla pa rin siya na nakabalik si James na may dalang demonic spiritual herb. Talagang nagtataglay siya ng swerte kaya hindi ka panipaniwala na nagawa niyang iwasan ang lahat ng panganib. Huminga ng malalim si Tigranes at tumingin kay James. Sinabing, "I underestimate you, James Caden. Hindi ko akalain na magagawa mong makipagsapalaran ng malalim sa Demon Abyss at hanapin ang demonic spiritual herb." Tumingin sa kanya si James at kumunat ang noo. Paano niya alam ang pangalan ko? Kahit na naguguluhan siya ay nanatili siyang tahimik. Ngumiti si Zoman at sinabing, "So your name is James Caden. Dahil nakuha mo na ang demonic spiritual herb. Batay sa mga patakaran, mapapangasawa mo si Brielle pagkatapos matalo siya sa labanan." Pinagmasdan ni James ang paligid. Maraming makapangyarihang figure ang nakapaligid sa kanya na may matinding titig. Kung tatanggihan niya ang pagpasok ni Zoman, tiyak na susubukan nilang ligawan siya. At saka, tao rin si Zoman. Nasa kanya ang huling desisyon ng kasal ni Brielle. Kung ganoon, simulan na ang labanan. Ngumiti ng mahina si James. Nang marinig ito, nahihiyang ibinaba ni Brielle ang kanyang ulo. Nang makita niya ito, bumulong si James. "Don't tell me she's fallen in love with me." Sinabi ni Zoman. Siguro pagod ka pagkatapos makipagsapalaran ng malalim sa Demon Abyss. Bakit hindi ka magpahinga ng ilang araw bago ituloy ang laban? Sige na. Tumango si James at tumalikod na para umalis. Buntong hininga, nakakahiya. Anong ibig mong sabihin? Tiyak na inubos niya ang lahat ng kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagligtas sa Demon Abyss. Siya ay magkakaroon ng kaila-hilakbot na swerte sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. I guess you make sense. Sa pag-alis ni James, maraming makapangyarihang tao ang nagsimulang mag-usap ng pag-ulong. Marami ang naniniwala na inubos na ni James ang lahat ng kanyang swerte sa pagligtas sa Demon Abyss. Kabanata 2520
Bumalik si James sa kinaroroonan niya. Kahit na gumugol siya ng higit sa 800 taon sa isang closed-door meditation sa loob ng pagbuo ng oras. 8 taon lamang ang lumipas sa labas ng mundo. Pagkabalik sa kanyang kwarto, nahiga si James sa kanyang kama at nag-isip. Sa isang kisap mata, 15 taon na siya sa Demon Realm. Nagtataka siya kung kumusta ang Earth sa sandaling ito. Sa sandaling iyon, na-miss niya ang kanyang mga kaibigan sa Celestial Abode. Noon, nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay. Dinala niya sila sa Celestial Abode ng maaga. Tumayo si James. Habang gumagalaw ang kanyang isip, pumasok siya sa Celestial Abode. Sa looban ng Celestial Abode City Lord's Mansion, naglalaro si Winnie na may hawak na purple scythe sa kanyang kamay. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumalakas ang aura na pinalabas ng scythe. Tatay, naramdaman ni Winnie ang presensya ni James. Inilagay ni Winnie ang scythe at binati siya. Napatingin si James kay Winnie. Sa paglipas ng mga taon, nagbago siya mula sa isang maliit na batang babae tungo sa isang napakamanghang kagandahan. Nakatayo siya ng mga 180 sentimetro ang taas. Nakasuot ng casual na damit. At may mahabang itim na buhok. Maputi ang kanyang balat at maislan ang kanyang mga katangian. Ang itsura niya ay kahawig ni Thea. Winnie, naging napakagandang kagandahan mo. Tumingin si Winnie kay James at sinabing, Tay, ayoko nang manatili sa loob ng Celestial Abode. Gusto kong umalis sa lugar na ito. Nagmamadaling umiling si James at sinabing, No way. May ideya ka ba kung nasaan ako ngayon? Ako ay nasa Demon Realm, kung saan mayroong hindi mabilang na mga cultivator sa Sage at Divine ranks. Mawawalan ka ng buhay kapag gumala ka sa labas. Pero, walang pero, pinutol siya ni James at sinabing, hanggat nabubuhay pa ako, paprotektahan kita, hindi ko hahayaang makatagpo ka ng anumang panganib sa labas. Magiging ligtas at maayos ka sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Tay, hindi na po ako bata. Malaki na ako ngayon. Gusto kong maranasan ang buhay sa labas. Hindi na kulong dito sa Celestial Abode. Tumingin si Winnie kay James na nagmamakaawa. Wala siyang motibasyon na nagpapatuloy sa paglilinaw sa loob ng Celestial Abode. Gusto niyang magtungo sa labas ng mundo. Gayunpaman, alam ni James kung ano si Winnie. Hindi siya basta-basta uupo sa gilid habang pinagmamasdan niya itong maging isang walang emosyon na Heaven's Adjudicator. Nang makita ang nagsusumamong tingin ni Winnie, huminga ng malalim si James at bumantong hininga. Huwag muna nating madaliin ang mga bagay-bagay sa ngayon. Okay, pag-uusapan natin ito sa sandaling bumalik ako sa Earth. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya para umalis. May isang rehiyon sa likod ng City Lord's Mansion kung saan naninirahan ang mga kaibigan at pamilya ni James ang mga Callahan. Ang Hayden, Langston, at ang iba pa. Sa lahat ng mga taon na ito, nasanay na sila sa buhay sa Celestial Abode. Kapag sila ay malaya, sila ay maglilinang o kahit na magpupulot ng mga mahiwagang berry sa Celestial Abode. Kahit na may Elysian Seal, ang lakas nila ay tumaas ng mabilis sa pamamagitan ng pagpapakain ng hindi mabilang na mga berry at ng Time Chamber. Mayroon ding isang nayon na nagsisilbing isang malaking lugar ng pagsasanay kung saan ang 400,000 malakas na hukbo ay sasailalim sa espesyal na pagsasanay at linangin. Naglakad si James papunta doon. Sa pasukan ng nayon, may nakatanim na puno ng willow. Sa ilalim ng puno ay nakaupo ang isang 30 taong gulang na lalaki na may maitim na balat na nakatitig sa malayo habang kumakain ng munting dahon ng damo. Si Henry iyon. Sa tabi niya ay isang babae, na nakasuot ng puting damit at may balingkinitang figure. Henry, kailan tayo aalis? Tanong ng babae. Ang babae ay walang iba kundi si Whitney Walker, ang asawa ni Henry.
Napabuntong hininga si Henry. Hindi ko rin alam. Inip na rin ako sa loob ng celestial abode. Gusto kong libutin ang mundo kasama si James. James! Sa sandaling iyon, nang mapansin si James, agad na tumayo si Henry at tuwang-tuwa na sumigaw. Sa wakas ay nandito ka na. James! Hey, Henry! Ngumiti si James at binati siya. Nandito na si James. Sigaw ni Henry. Ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa buong nayon. At ang mga taga-nayon ay lumabas.